Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Nandito po tayo sa clinic at ituloy po natin yung ating live consultation. No? Okay, meron po tayong pasyente. Natay pasyente sa atubang nato. Bisaya na siya. Sa Tagalog, meron tayong pasyente sa harap ko. Okay, si Tenday Dos Anyos, 72 years old at saka retired teacher po siya. No? Okay, so ano pong problema natin, madam? Yung masakit pong likod ko. Saan po banda? Dito sa likod. Hindi Papapunta dito. dito, hindi po. Kasi kung dito sa taas, kidney po yan. Dito, dito, sa taas. Pero pag sa baba dito, hindi na po yan kidney. Nandito yun ang tinuro niya. Dito. Masyadong mababa na po para sa kidney. Kasi yun ang akala ng mga tao Yun ang unang ginahadlukan. Ambot lang maglisod man ko magtagawg. Pero sige lang, yun ang unang takutan, parang ganon, no? Una ginahadlok sa mga tao pag naisakit sa likod, hala ba si kidney? So anyway, malaman natin kung kidney ba or sa spine ang problema. Kung hindi spine, yung poste natin sa likod, pwede yung dalawang muscles sa left and right side of our spine, no? Left and right sides of our spine. Kasi meron tayong mahaba na spine, yung poste natin sa likod. Meron tayong left paraspinal muscle, mahaba po yan. At saka right paraspinal muscle. Itong dalawang muscles, ito po nagsusupport ng spine para hindi magbaluktot or baluktot. Okay, pero pag kailangan, syempre magre-relax sila para yung mga muscles sa harap or sa likod ang pwede mag-bend ng spine forward at saka mag-bend ng spine backwards. Okay, pero pag nakaupo tayo at nakatayo po tayo, syempre hindi man tayo pwede mag-bend at saka bend. Syempre, pag may kausap tayo, kailangan sit straight, stand straight. Ano po nagpapastraight ng spine natin? Syempre, yung dalawang paraspinal muscles na naninigas po sila to maintain the alignment of the spine. Pero in doing so, lalo pag in prolonged sitting and prolonged standing, napapagod itong dalawang muscles. Syempre, para bang itong muscle na ito, biceps, pag pinapatigas natin, ito po yung 5 minutos lang pag sinadya natin pinapatigas, nako, bibigay na ito. Mamayang gabi, masakit. Madaling araw, mag-cramps. Kinabukasan, pamaol sa Bisaya. Ewan ko lang ano yung Tagalog. Okay? Ganon din yung muscles natin sa likod. Kaya lang po, yung muscles natin sa likod, they are postural muscles. Hindi katulad dito, hindi task. Hindi trabaho nito na mag-maintain na posture, di ba? Ito po yung magkarga na mabigat. Pero yung muscles ng likod, sa likod natin, ay yung mga postural muscles. Nilikha ng Diyos yan na sinadya na itong mga postural muscles ay makakapag-sustain ng prolonged contraction. Not so much contraction katulad dito. Kaya ito, pag 5 minutes, wala na, bibigay na. Pero sa likod, kahit 3 hours, 4 hours, 6 hours, 7 hours of prolonged sitting and prolonged standing, kaya. Without sustaining any pain. Okay? Kasi, pinapaalay lang man yung spinal column natin. Kaya lang, dahil sa prolonged contraction, kinabukasan, agay, syempre mag-spasm. At bihira lang ito nagka-cramps kasi po hindi talaga sila nag-contract na mas matindi kumpara dito to the point na pag grabe ang contraction, prolong ang contraction, kahit 5 minutes lamang magproduce na po ng lactic acid. Yun po ang magkakos ng pain at saka cramps, no? Okay, yung tinuro po ni Madam wala po sa area ng kidneys, no? Okay, nasa area ng paraspinal muscle spasm. Okay, pero kung hanggang doon lang yung sakit, okay lang. Hanggang muscle lang. Pero pag tumakbo yung sakit papuntang paharap or papuntang pababa sa paa,
well, hindi na po muscle spasm ang problema ni Madam, no? Kundi meron sigurong naipit na ugat. Yun po ang gusto natin malaman ngayon. Galing dyan po, tumatakbo pa po yung sakit. Dito, parang ano siya. Pumupunta nga dito daw eh. Dito banda. Okay, pag galing dito, papunta dito, pwede, meron problema siguro sa kidney. Okay? Kahit sabihin natin, yung area ng sakit dito ay wala po sa kidney. Pero pag umikot dito, hindi lang yan problema ng paraspinal muscle. Kasi pag meron muscle spasm sa likod, yung sakit hindi tumakbo sa harap. Hanggang doon lang sa likod, syempre, di ba? Pero pag tumakbo dito sa harap, ang isipin natin, baka meron kidney problem, lalo yung kidney stone na pwede bumaba yung stone papuntang pantog. Kaya umikot dito yung tubo galing sa kidney papunta dito sa urinary bladder or pantog. Okay? Pero pag meron stone, all of the times, wala pa ako nakitang pasyente na hindi nagreklamo na super sakit ang pain. Pag meron kayong kidney stone na bumaba papunta dito sa pantog, super sakit. Gisingin kayo sa madaling araw kadalasan at sigaw ka ng sigaw, suka ka ng suka. Hindi naman po ganun, no? So out na po yan. Anyway, hanggang dito lang po ba? Masyado masakit, parang mabigat. So para mabigat daw. Hanggang dito lang po ba? Opo. How about sa paa? Hindi man yung minsan na sa gabi na ano yung paa ko, parang pag nahangir ko, nag-tigas. Pero same side, sa right side. Wala po sa left side. Wala. Nagka-cramps po ba ito sa gabi? Bikog. Minsan lang. Minsan. Basing sa ano siguro, Dok, yung maglabad pa. Matagal man ako maglabad. Isa rin yan. Basta ako. Kaya iniisip ko ngayon, hindi lang po hanggang paraspinal muscle spasm kasi bumaba yung sakit eh. Lalo na hindi kidney problem kasi wala sa lugar. Lalo na hindi yung kidney stone dahil yung character of pain niya is tolerable. Sabi niya, mild. Unlike yung pagbaba ng kidney stone, ang pain po is very severe, excruciating pain talaga po yan. So anyway, how about pagkikilos ng katawan ninyo? Okay lang yung ganyan ako. Okay. Yung, Pag ganyan, sakit? yung position ko ba na gusto kong umatra, ganyan. Masakit. Sakit. Oy, hindi pwede ulitin yan. So pag gumanon siya, masakit. So pwede na galaw niya yung paraspinal muscle spasm, no? Pwede kasi ginamit yung paatras yan eh, no? So pwede medyo na ano yung paraspinal muscle kaya umaray siya ulit. Or pwede naipit yung nerve niya lalo dyan banda mismo, no? Okay, kasi umaray siya eh. So lalong hindi tayo mag-isip na meron siyang internal organ problem like kidney problem, intestinal problem kasi itong mga internal organ na problems or diseases, okay, hindi talaga sila matrigger with change in body position. Pag meron pain na matrigger with change in body position, malamang it's either the muscle or the joint. At pag dahil sa joint problem, lalo yung spinal column natin, they are joints and one bone on top of the other bone. At maipit yung ugat, dyan aaray talaga ang pasyente katulad sa nakita ko sa kanya. Malamang yung nerve na naipit kasi ang nerve natin sa likod pag ganun siya eh, okay, galing sa likod yung isang branch papunta sa harap, maaaring umikot yan sa baba, yung isang branch pababa sa paa, kaya maaaring yun po ang pwede ma-explain kung bakit sabay or meron siyang sakit dito sa harap at saka sa paa niya mismo. Nagmamahanid daw at saka minsan nagka-cramps. At nakikita ko sa mukha niya ngayon, nung gumanon siya, umaray siya. So that's very typical of muscle spasm na aggravated, yung pain by movement, or nerve impingement aggravated again by movement of the spine, no? So anyway, wala naman po kayong lagnat, no? Wala po. Okay, so pag meron lagnat, Lang, mahirapan ako magtayo. pag meron lagnat, syempre mag-isip tayo baka may infection, maybe kidney, Pero since walang lagnat, that is very
supportive of our diagnosis. Kasi po, ang paraspinal muscle spasm or yung nerve impingement dahil po sa herniated disc disease na nalisa, meron nalisa ng disc sa ating spine, wala talaga yung fever, no? So anyway, ang gamot po natin para sa kanya ay yung pain reliever lang po dahil po namamaga yung muscle niya ngayon at yung nerve niya ngayon namabaga. Pwede siya mag-inom ng Celecoxib 200 mg capsule, 1 capsule 2 times a day for 7 days after meals. At saka dahil po naipit yung nerve niya at kailangan ipakalma po natin yung nerve niya, otherwise mag-fire siya ng nerve impulse para mag-spark po siya, kaya aaray siya bigla o kaya sa gabi po magka-cramps po ang kaniyang paa. Bigyan po natin siya ng gamot pampakalma ng nerve katulad ng gabapentin 300 mg capsule, 1 capsule 3 times a day for 7 days. And it need not be overemphasized na kailangan talaga bed rest. 80% sa solution niya bed rest, 20% gamot. Ibig sabihin, kahit iinom siya ng gamot, pag hindi siya mag-bed rest sa bahay, walang mangyayari sa gamot natin at ang kaniyang sakit po ay mahirap po mawala. Okay? So, bawal po yung prolonged sitting, bawal po yung prolonged standing. Kaya pinapayagan ko yung mga pasyente natin na meron ganito na pwede kayo magtayo, maglakad ng konti, pero hanggang pagpunta lang po sa CR para mag-ihi, magdumi, at para magligo. Other than that, you're supposed to lie down on bed. Kung puso kayo magbasa or kumain, sa kama na lang po. 4 na unan, for as long as yung lower back ninyo, itong spine ninyo sa likod, where the nerve impingement is happening, dapat nakahiga po sa kama. Maraming salamat po.